Yung renewal ng contract, naka-set na talaga siya even before matapos yung Bet on Your Baby. Ay, Bet on Your Baby. Yung Wag Ka Lang Mawawala. Naka-set na talaga siya. Ready na lahat. Ako lang yung nagsabi, teka muna, wag muna. It's not that I'm saying no, and hindi naman din ako nagpapakipot. Ano lang muna, ayoko lang muna pumasok muna sa isang talk again with ABS nang hindi pa talaga ako totally okay. Kumbaga, wala naman na akong issue at that time. Kumbaga, gusto ko nilang, kung itutuloy ko to, wala na akong hang-ups with ABS. Ayoko kasi magsimula ng relationship again with them na meron pa pala akong sama ng loob. It's me. Wala akong, nung sinabi ko sa kanila na ano ba? Oo nga, mamaya na. Nung sinabi ko kasi na, give me time, I will just rest. Yun lang naman talaga ang hiningi ko. Kaya siguro ko napansin nyo dun sa mga sagot ko sa last press con, I would always say na ABS was the first option because we had talks already. And I can't say naman na yes, I'm gonna have talks with other networks, though may mga schedules na pumapasok to have meetings with them. Ayoko lang magbigay ng maling dating sa mga tao na, 'di ba? Nakipag-usap ka na dito, nakikipag-usap ka ba dito, nakikipag-usap ka pa dito. So parang baka naman isipin nila I'm playing games with them already. It's not naman that. Gusto ko lang talaga munang magpahinga. But is it true there were offers from other networks? There were offers to have a meeting. But hindi kami dumating sa point na magkaroon ng meeting because I signed up with ABS already. But yes, may mga offers na mag-meeting. Hindi ko lang alam kung ano yung offer nila. Pero ang contract mo with ABS is only for TV. Yes, it's for television. So pwede kang gumawa ng movies outside Star Station. Yes, Like oo. Rico. Yeah, may contract ako with Regal, I have a contract with Viva, I have a contract with Star Cinema. All of those naman are non-exclusive contracts. But syempre, may mga span of like 2 years to make this amount of movies, may mga ganun, pero hindi siya exclusive contract. Bakit hindi mo minit yung other networks? Kasi your last press when you said na merong offer. Ayun. Yeah, kasi magkausap pa kami ng ABS eh. Nakinig na ako sa kanila, though hindi pa ako nagbibigay ng answer sa kanila. Parang sa akin lang, mere fact na nakipag-usap ako sa kanila. Nagkataon lang na may pinagdadaanan ako sama ng loob with the network at that time. That's why I don't want to close any deals with them yet. Kaya rin ako hindi muna nakipag-usap with other networks because ayokong lumabas na nagpapayami ako. Diba? Ayoko lumabas na nagpapataas ka ng value. Hindi naman yan yung talagang pinupunto ko. Gusto ko lang muna talagang manahimik ng mga panahon yan. Kay Ryan ba nagkaroon ng offer ng ABS-CBN after mag-expire yung kontrata niya with TV5? Ryan naman is always welcome to come back to ABS-CBN. Both parties knows that naman. Yun nga lang, may mga bagay na kailangan i-consider before siya bumalik dito. And even before na makapag-usap with ABS, Ryan had talks already with other networks, so with a different network. So, ganun naman kami ni Ryan. Kapag medyo okay na dito sa network na to, ayaw na namin makipag-usap muna sa iba kasi 'di ba, parang nagpapakita ka ng ibang senyales nun sa mga tao, nakakapangit ng pangalan na pinagtrabahuhan mo ng mahabang panahon. So we want to be as professional as possible when it comes to closing deals with other networks. Juday, pwede mong i-detalye yung sinasabi mo kanina ng sama ng loob sa network? Well, matagal na yun. Yun nga, yung may mga moments kasi hindi ba na like what I've said sa past press con na pag bumalik ka sa isang teleserye at you want to prove something na kaya mong magstay sa rating na ito, and you want to keep this time slot because you've been gone for 2 years, and othermore, may mga miscommunication kasi, may misunderstanding na nangyayari, and at that time, ang sinasabi ko lang, selfish ako, yes, sa pagkakataong yun, at sa parteng yun, naging selfish ako, and I accept that. Pero feeling ko sa industriyang to, for you to protect yourself and your premium, you have to be selfish at times na hindi naiintindihan ng ibang tao.
Pero naiintindihan ko naman sila. Hindi naman sila ang pinoprotektahan ko eh. Yung sarili ko naman ang pinoprotektahan. Pero ngayon, ibig sabihin wala na yung sama ng loob. Malaking factor ba yung Bet on Your Babies na project para tanggapin mo yung offer ng BBS? I would say yes. Opo. Kasi breather siya eh. Parang bagong-bago, tapos hindi siya walang iyak na kasali, and at the same time masaya lang. So ngayon gusto ko munang gumawa ng project ng masaya lang, yung no-brainer ba. So ito yon, kaya tinanggap ko rin yung offer. Actually, Juday, magandang break sa pagdadrama. Ito nga, Bet on Your Babies. Gusto ko munang ngumiti ng ngumiti, gusto ko munang masaya lang, kasi sa wag ka lang mawawala, parang lagi ang nakakunot ng noo ko, palagi akong galit, palagi akong nananapok, nananampal. So, maiba naman. Kumbaga, siguro yung plataforma lang ngayon ng career ko, no, is to juggle muna drama and then a different show and then maybe a movie and then drama again para hindi isa lang yung ginagawa mo.